Hello guys! Welcome to my vlog again and again and again and again and again. So for today's video guys, wala muna tayo sa kusina dahil nandito tayo ngayon sa beach. Actually guys, hindi dapat daw kasama dito. Kaso lang, naisip ko kasi since meron kaming scheduled na blackout ngayong weekend. So for 2 days kasi yon. So naisipan ko na lang sumama kasi nga ang init ngayon ng panahon dito sa amin. And kesa naman sa maburyom na lang ako sa bahay, sumama na lang ako para makapag-enjoy rin at mapakita ko rin sa inyo kung ano yung tinatago naming lugar dito sa amin. So dito guys, from town proper ng city ay ang biyahe siguro ay nasa more or less 30 minutes to 45 minutes. So ito ay nasa northern part ng Palawan or ito yung dinadaanan talaga kung sakaling pupunta kayo ng El Nido. So ito guys, ito yung malapit pa to sa mismong town proper. And dito din usually may magandang spot. So bago kami umalis, dumaan kami dito sa isa sikat na bakery dito sa amin sa Palawan para bumili ng mga dadalhin namin. And you know guys, ito yung pinaka-favorite kong part ng biyahe, itong part na to. Kasi ang ganda talaga ng spot na to, kagaya niyan nakikita ninyo, ang daming mga motor na nakahinto. Kasi talagang ang ganda ng part na to, ang ganda ng lugar na to guys. Dito rin yung spot ng mga riders or ng mga bikers na bumabiyahe dito sa part na to or ng mga nagja-jogging, din sila nagpi-picture taking. So yung pupuntahan namin guys, isa ito sa sikat na beach dito sa amin sa city. Ang tawag dito ay Nagtabon Beach. Actually marami pang mga sikat na beach na sa unahan pa nito. And ito sa ngayon yung pupuntahan namin kasi ito yung mas malapit at saka yung mas accessible. Kasi yung susunod ng mga beach dito guys, medyo malayo pa, mga nasa around more or less 20 to 30 minutes pa yung babiyahihin. So dito guys, medyo risky lang ito kung hindi kayo sanay kasi pataas ito siya. And kung makikita ninyo, medyo pababa rin yung daan. Kaya kung hindi kayo sanay, or gusto nyo pumunta dito sa mga turista dyan, or balak pumunta ng Palawan at balak pumasyal dito sa Nagtabon, make sure lang na meron kayong local na kasama na mag-guide sa inyo papunta dito kasi pababa talaga ito. And kung makikita nyo naman guys, yung view, ang ganda. Dagat yan ha, hindi yan bundok. Dagat na kaagad yung nakikita nyo na kulay blue na yan. Kasi ito ay open sea na or west coast na ng Palawan. Dito sa Nagtabon Beach, dalawa yung option ninyo. Kung gusto niyo makatipid, pwede nyo diretsuhin itong nakikita nyo na daan na yan papuntang dagat para hindi na kayo magbabayad ng entrance at pwede na kayong umupo dyan kahit saan sa buhanginan. Pero dito sa pinuntahan namin guys, establishment siya pero under pa rin siya ng Nagtabon Beach. So dito may mga cottage, may mga rooms na pwede nyo yung arkelahin once na gusto nyo mag-overnight, ganyan. Meron silang mga cottages kung gusto niyo na mag-unwind kasama yung family. And may bayad lang or meron lang entrance dito, 120 pesos per person. Tapos yung cottages nila, pwede kayong mag-rent. Yung sa likod, bandang likod, 500 pesos. And then yung sa harap mismo ng beach is 600 pesos. So dito guys, isa to sa mga talagang kailangan pag nasa beach kayo, yung mga inihaw na isda, karne, ganyan. Gaya nito, bumili yung mga kasama namin ng lipti na isda. Hindi ko alam kung anong tawag dyan sa ibang dialect. Pero sa amin tawag kasi namin yan dito is lipti. Masarap yung isda na yan, malasa yan, bagay na bagay yan sa inihaw talaga. Pero usually naman talaga ginagawa ng parents ko dyan is inihaw. Minsan ata sinisigang nila. Masarap yan. Malasa yan siya guys. So dito guys, actually marami tong mga kabataan na pumupunta dito. Lalo na yung mga kabataan na gusto mag-unwind, makipag-ginuman sa mga friends, ganyan. Kaya kung hindi kayo mahilig sa medyo mataong lugar, pwede kayong pumunta sa Talaujong or Pakpaklawin kasi doon medyo less ang tao compare dito sa Nagtabon. Kasi yun nga sabi ko, mas accessible kasi to kaya mas maraming tao.
Yun doon sa Talaujong naman, more on foreign naman ang pumupunta doon. Kasi usually sa mga foreign talaga, mas gusto nila ng peace of mind. So dito kasi, merong nightlife dito. And at the same time, meron din bar na open sa buong araw hanggang gabi. Kung gusto ninyo ng mas peaceful na lugar, ganyan, pwede kayo pumunta ng Pakpaklawi no, sa may Talaujong. Unahan lang nitong Nagtabon. Siguro yun nga, siguro kung may private vehicle kayo, pwede ito, or motor, kaya siguro ng mga 10 minutes to 15 minutes. Pero kung car, siguro hindi ko lang sure aabot siya ng mga 20 siguro or 30, ganyan. Dito naman sa Nagtabon, isa talaga sa pinupuntahan ng mga tourist at ng mga locals is itong sunset. Guys, ang ganda ng sunset dito. Actually, first time ko siyang ma-encounter. Pero na-inlove ako talaga sa itsura ng sunset or sa sunset mismo doon sa Nagtabon. Babalik-balikan talaga siya. 10 out of 10 talaga siya sa akin. Alam niyo ba guys, during sunset, actually pa sunset, meron kaming katabi yung umupo doon sa parang bench doon sa harap mismo ng Nagtabon. And alam niyo ba guys, nag-propose silang dalawa. Kaya pala all this time, nung mga time pala na yun, habang kumakain kami, nagkukwentuhan kami ng tita ko, nag-uusap tapos naka-video. Siguro naghahanap ng time yung lalaki na mapopropose siya. So, nag-yes naman si ate girl. Congratulations guys. Sana all. Joke lang. Yun lang guys. Actually, itong outing namin na to, biglaan lang talaga to. As in, pagsabi ng magdagtabon tayo, and then after an hour, wala na, umalis na kami. Ganon lang talaga kabiglaan ito. Which is good kasi nakapag-unwind kami, nakapag-relax kami. Kasi sa town walang kuryente ng mga time na. Hanggang ngayon naman may mga problema sa kuryente. Pero ito lang yung way namin na makapag-cope up at saka pag-relax kasi mahangin din ng mga time na to. So, hanggang dito lang muna guys yung aking video kasi currently nasa travel po ako. And sana sa mga susunod pa is nakapag-video enough ako ng mga travel namin kasi sobrang busy ako kasi yung travel ko na to guys is more on travel at the same time work. So, syempre pag nasa work ako, hindi na ako nakakaroon ng time na makapag-video, nakakalimutan ko ganyan. So, maybe sa mga susunod na araw makakapag-upload ako ng napuntahan namin ng mga tour. Kaso lang sa Port Barton talaga guys, medyo hindi ako nakapag-tour or hindi ako nakapag-video ng maayos. So yung mga talagang part lang na talagang nagandahan ako, yun lang yung time na nakapag-tour ako. Nakapag-video ako. So ayun lang guys. So sana guys, tuloy-tuloy lang natin to. Sana supportahan nyo pa din ako kahit may magta-travel vlogs ako ngayon. Yun lang guys. Bye guys. See you on my next vlog.